Ito na, seryosong usapan tayo. Nasa Secretary. linya po natin si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary, good morning. Good morning po. Magandang umaga, Joeng. Nagusto ko sa iyo, sir. Thank you, sir. Joeng, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay at belated happy birthday, happy Valentine po sa inyo. Opo, Sa inyo din, rin po. Secretary. Sa inyo rin po, Secretary. Ano po ang paunang reaksyon ng Department of Labor kasi nasa ikalawang pagbasa na po. Pasado na po sa ikalawang pagbasa itong 100 pisong dagdag across the board minimum wage sa ating mga manggagawa. Siguro, Joel at Weng, gusto ko lang bigyan ng diin na yung pong karapatan o kapangyarihan na magpasa ng batas, yan po nasa ating legislatura. Kami po, kung mayroong mapasang batas, ang amin pong magiging reaksyon, paano po namin ipapa-implement? Okay. Implementation aspect po kami. So, amin po nga abangan kung ano po ang magiging pinal na hugis o ano man po ang mga pinal na provisions kasi ang akin po naman pagkakaalam, pagkatapos po nung magkaroon ng second reading, magkakaroon pa po sila ng tinatawag na period of amendment kung meron pong amendment, no? Kung wala naman po at naipasa naman rin po yan ng ating Senado, hihintay naman po natin yung development sa ating pong House of Representatives kasi kailangan din pong mayroon counterpart bill yan bago po yan siguro makita natin at maaaring magkaroon ng pagtatagpo ang kaisipan po ng ating House of Representatives at ang ating pong Senado nang sa ganoon ay magkaroon po ng final na hugis yung proposed na bill na magiging batas kung ito po ilalaglaan ng ating Pangulo. Okay. Medyo malaki. Kino-compute nga ho namin kasi kung 100 piso meron kang 10 manggagawa, 1,000 pesos tapos merong bayad sa SSS 200 pesos daw. Kanina binanggit ni Sir Renato Magtubo po yan. Kung i-multiply mo, Weng, by how many days in a month, no? Medyo malaki nga, no? 30,000. Marami nagsasabi, although ang impression, usual palusot o kaya usual excuse o pangkaraniwang ginagamit na po ng mga employer yung dahilan na baka kami magsara. No? Malulugi kami. Malulugi kami. Sabi ng ECOP, ganun daw maaaring mangyari at senaryo. Ano ba ang sa pantahan ng Department of Labor po dyan? Well, kung inyong matatandaan na Joel at Weng, sa nakalipas na 2 taon, yun pong ating mga regional tripartite wages and productivity boards, meron po silang ipinalabas ng mga wage orders nila, nag-a-address po ng existing minimum wages sa kanilang rehiyon. Yun po ay produkto ng talakayan at pagsasaalang-alang ng mga socio-economic factors ng mga miyembro po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na galing po sa hanay ng manggagawa, hanay ng namumuhunan at sa ating pong pamahalaan. At ang chairman nga po dito ay ating regional director, kabahagi po ang regional director ng DTI at saka ng NEDA. Ang nais ko pong puntuhin dyan, kailangan po talaga ang maingat na pagsusuri dahil bagamat laging sinasabi po ng ating mga kaibigan sa labor sector na lumang tugtugin na yan, lumang kanta na yan ng employer, kaya po namin binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, sa inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. At yung pong nakaraang taon na epekto ng mga adjustments na ginawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Joel at Weng, medyo minimal po ang naging epekto noon kasi medyo meron pong ang maganda po doon sa mga lumabas na wage order. Lahat po yun produkto ng consensus ng mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ang ibig pong sabihin, talagang tinignan nila paano natin kung hindi man tuluyang mapigilan, pa-minimize natin ang pwedeng adverse impact ng mga karagdagang sweldo na maaaring magdulot o magbunsod ng karagdagang unemployment, pagtaas ng ating inflation rate dahil alam naman po natin ang cycle at sa nakikita po natin, yung napag-uusapan po ang mga karagdagang sweldo, medyo gumagalaw na po kagad yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang ibig sabihin, umiikot, hindi pa natatanggap ng ating mga manggagawa para pong nababawasan na kagad. Kaya nga po,
wala po tayong tutol na palakasin ang purchasing power ng ating mga manggagawa. Ang kailangan lang po talaga yung tungkulin ng ating pong DOLE, mabalansi po sana at nang sa ganun naman, hindi po mapinsala ang pagpapatuloy ng mga negosyo at magkaroon pa po ng pagkakataon na magkaroon karagdagang hanap buhay. At atin din pong ina-address paano po naman natin na tutugunan yung pangangailangan ng manggagawa. Kaya yung nga pong umiiral na sistema, yan po ay nagsimula pa po noong 1990 at yun po yung 1989 talagang yun ang huling pagkakataon na nag-intervene po ang lehislatura sa tinatawag na National Minimum Wage Hike, no? Kasi nga po nakita, iba-iba po ang level ng development sa mga rehiyon, sa countryside. Iba-iba din po ang mga ginagamit na batayan ng pagdidesisyon ng mga negosyo kung saan po sila maglalagak ng puhunan. Secretary, sinasabi niyo po, hindi practical para sa negosyo ang magpatupad ng across-the-board wage increase. Mas maganda yung tansyado per region kasi iba-iba yung takbo ng ekonomiya sa bawat rehiyon. Ganun po ba? Ang po yung across the board ko, nagagawa po yun doon sa tinatawag natin na bilateral agreement o kaya naman ay consensus ng namumuhunan at kanyang manggagawa. At ito po ay nagaganap din, napapaloob po sa tinatawag nating collective bargaining agreement. Ang ina-address po lamang ng atin pong mekanismo sa ngayon na sa aming pananaw naman po ay tumutugon doon po sa kanilang mandato, yung pong existing minimum wage level. Meaning po, ito po yung entry level at ito po yung wage na pinagkakaloob doon po sa ating mga manggagawa na sabihin na po natin na hindi ho sapat ang kasanayan at kung meron mang kasanayan, kinakailangan po sigurong pataasin pa natin ng sa ganon, pwede po silang magkaroon ng leverage at makakuha ng mas magandang sweldo at magandang benepisyo para po sa kanilang pagtatrabaho. Ang isa po sa punto na kadugtong, Joel, 'di ba, ng wage increase, kahit pa ito ay halimbawa via regional wage board o kaya naman ay legislation katulad ng sinusulong ay sa Senado at sa Kamara. Yung issue ng wage distortion, 'di ba, Secretary? Kung ito ay pang minimum wage earners lang, hindi pwedeng hindi rin gagalaw yung mga nasa taas na level ng salary tier, hindi po ba? Kasi sabi niyo nga nung paliwanag yung Secretary, baka pumantay. Baka abutan. Hindi po ba? Tama ka dyan, Weng. At yun nga, hindi lamang yung sinasabing 4.2 million minimum wage earners ang makakatanggap po ng adjustment kasi meron ng usapin may kinalaman sa wage distortion. At humigit kumulang ho siguro, baka mga another 8 million yung pwedeng matignan po natin doon. At ang siguro, ang isang aming team na ipagkaloob na technical inputs, ito naman po sinasabi din naman ng mga employers. Kaya kung minsan po, parang sinasabi, kami pumapanig po sa mga employers. Hindi po namin trabaho yon. Ang trabaho po namin, magbalanse dahil ang department po ay Department of Labor and Employment. Mas mahalaga po sa aming makita tuloy-tuloy ang employment. Kung makita po natin yung distortion, dapat pong i-address yun at may mekanismo rin po ang batas doon dahil alam po natin kung magkaabutan ng mga sweldo, may demoralisasyon po. At yung iba po doon, yung adjustment nila, nakuha nila because of performance base na increase, meron din pong because of seniority. So medyo parang it's a part ng pagmamanage ng negosyo, natiyakin mo ang mga manggagawa mo, hindi nagkakaroon ng demoralisasyon at dapat merong tinatawag na equal pay for equal work. Okay. Tingin ko rin siguro, Secretary, napag-usapan na rin lang yung Regional Wage Board. Palagay ko, ewan ko kung nakukonsidera, kung di man, siguro dapat ikonsidera yung pagpasok weng ng pagbabayad ng utilities kasi nga 'di ba sa Palawan, kung dito sa Metro Manila, Weng, ang per kilowatt hour ng kuryente natin ay nasa 10 piso. Oo. Di ko lang alam kung magkano ngayon. Pero ito ay parang halimbawa na lamang. lang. Sa Palawan, mas mahal ng mga 3 piso. Kasi nga, may problema sila sa kuryente ron. Meron silang service agreement na kailangan ayusin. Weng, ang pinakahuling adjustment ng wage board diyan nasa 395 pesos lang ang minimum na Sa Palawan. sa Palawan. Tapos doon sa mga merong 10 workers, mahal po ng kuryente diyan. Halos wala na ho yatang natitirang sweldo yung ating mga kababayan. Nagbabayad lang po sila ng utilities. Minsan may utang pa. Well, bahagi yan ng aming actually binibigyan ng konsiderasyon. Kaya nga alam mo kahapon, isang pagbabahagi lang, nagkaroon po kami ng pagpupulong dito po sa ating
National Electrification Administration na siya po namang regulatory body ng ating pong mga kooperatiba sa elektrisidad. At gusto po namin ding makita na sana makaakit ang mga iba-ibang mga lugar, kagaya ng nabanggit mo, yung Palawan, ang mataas ang cost ng power. Mataas din ang cost of doing business, mataas din ang cost ng maintenance ng ating pong mga pamilyang Pilipino at kasama siyempre ang ating mga manggagawa. So, hindi pwede po na isang strategy lamang o isang approach lamang ang dapat na ginagawa. Tulong-tulong po, paano po natin maiis yung burden, hindi lamang sa mga negosyo, kundi lalo na sa ating mga manggagawa. Kaya kakainin yung mga anumang karagdagan kung hindi po natin ginagawa ng complementation. Kaya doon po sa aming pag-uusap din ng National Electrification Administration sa pangunguna po ng kanilang administrator na si Antonio Mariano Almeda, ay napagkasunduan po namin na tignan namin paano ba magiging efficient ang pagpapatakbo ng ito po. Hindi naman kayo nakikialam sa kanilang trabaho. Baka ako masabi meron. Nag-i-interview kami. Kami po ay nagpo-complement kung paano po sana maging eficiente yung relationship ng manggagawa at namumuhunan, yung pong ating mga kooperatiba. Nang sa ganon, pwede po na kung eficiente ang kanilang operasyon, pwede po naman na ang kikitain nila ay ukol sa pagpapaganda ng serbisyo para po sa mga subscriber o yung mga gumagamit ng kanilang ng power. So, bahagi po yun ng aming ginagawa. Pangalawa po, tuloy-tuloy po yung direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na yung mga non-wage, kagaya po ngayon, yung mga kadiwa, pinapalakas po ang reach niyan sa lahat ng mga lugar. Nang sa ganon, makakaroon po ng pagkakataon ng ating pamilyang Pilipino at mga manggagawa na makakuha po ng mga bilihin na affordable para sa kanila at nang sa ganun naman po yung tinatawag nga natin na purchasing power nila mapalakas sa pamamagitan po ng mga affordable, mga presyo ng mga bilihin na ika nga naman sasapat ang kinikita ng ating mga manggagawa. Secretary, salamat sa oras mo. Sir, thank Mag-ingat you. ka. Thank you. Good morning. Maraming salamat din, Joel at Weng, at mabuhay po ang inyong programa. Salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng aming impormasyon at kaalaman sa ating pong mga taga-subaybay ng inyong programa. Magandang araw po. Magandang araw, Ingat, sir. sir. Thank you. Si Labor Secretary Benvenido Laguesma, mga kapuso.